Hindi ko kayo binibigyan ng karapatan doon sa inyong baby na gusto niyo po sana madalaw-dalaw. Opo, yan lang pakiusap ko. Kayo ba, sir, nagsusuporta sa baby? Isang beses ko lang po nabilhan ng gatas. Simula nang nabuntis siyang kinakasama niya. Wala po siya dyan suporta. Kaya wag niya sabihin may suporta po siya dyan. Ayaw ko nang hihiramin nila kasi mamaya itakas to ng babae. Kasi ang babae may pamilya po yan sa probinsya. Kasal po yan sa asawa. Yung kinasakasama niya ngayon. Nung time na yan na buntis yung kinakasama niya ngayon, ipapalaglag po nila yan. Pinigilan ko po sila. Sabi ko wag na buhayin niyo kasi akong susuporta lahat niyan. Ay, sa'yo na yung baby. Kung ganon, hindi ko tulungan tong ulo na itong na ito. Ba't ko kayo naiyak, ma'am? Kasi mapunta sa akin ang bata. Dapat lang. Po, ayaw ko talaga to ibigay sa kanila. Ipaglaban ko po ito. Kasama ako dyan, ma'am, sa paglalaban na yung bata ay mapunta sa'yo. Pabayaan ang bata. Maraming salamat po, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ingat po kayo palagi, madam, ha? Sir Edwin, bigyan mo ako, sir, ng isang dahilan. Bakit kita tutulungan? Ako naman po, humihingi lang din naman ako ng advice po sa inyo, sir. Ito ang Opo. advice ko sa'yo. Pumunta ka sa buwan at pag narating mo yung buwan, tutulungan kita. Ako mismo kukuha sa baby, ibibigay ko sa'yo. Akit din ako sa buwan, iabot ko sa'yo. Okay? Ibig sabihin, suntok sa buwan, sir. Para kita itulungan. Ma'am Annabel, maaari mo bang ikwento sa amin paano ba nagsimula na napunta itong si baby sa inyo, itong anak ng kapatid mo na si Sir Edwin? Sinabi po sa amin ang kinakasama ng kuya ko, nabuntis daw po siya. Ngayon po gusto niya ipalaglag. Ang sabi ko sa kanya, wag na kasi kawawa pong baby. Kami na lang ang mag-aalaga. Kasi mapapabuti naman po yung bata sa amin. Hindi naman po namin pababayaan. Bakit gustong ipalaglag nitong kinakasama? Kasi nga po, hindi po pwede malaman po sa probinsya namin na may nabuntis po siya dito at may mga anak po siya sa probinsya. Kaya po, ngayon po, nag-decide po kami na ako po ang mag-aalaga. Pumayag naman po sila. Okay, so mula nung pagbubuntis niya, kayo na po ang gumastos Opo. sa kanya. Opo, kami na po. Simula po nabuntis po siya. Ang gusto nila, hihiramin nila. Siyempre po, hindi naman po ako papayag kasi mamaya po itakas po yan sa kasi uwi po siya ng kapis. Ngayon po, ang sabi ko, huwag na kasi nadadalaw nyo naman, ba't nyo pahihiramin? Siyempre, hindi naman ako papayag ng ganon. Kaya hindi na sila po namimilit ng ganon. Paano po yung naging sistema nyo habang nagbubuntis siya, nanganak siya? Kung ano pong kailangan magpa-center po siya, ako po ang nagbibigay. Nung nanganak na, umuwi na po siya sa probinsya. Pinauwi siya ng asawa niya. Pero hindi po alam ng asawa niya na may anak po siya dito. Nung nalaman na sa probinsya, hindi na daw siya uwi ng Masbate kasi uwi na siya ng Kapis. Yun po ang paalam doon. Ibig sabihin po, yung asawa nitong si Ma'am Cherry, hindi po alam na buntis siya Hindi habang po. nandito siya sa Hindi po, ma'am. Valenzuela. Opo, So, hindi nung po. nanganak siya, saka pa lang siya umuwi doon. Tama ho ba? Opo. Okay. So, yung Pagkatapos bata ay naiwan na ho sa inyo? Opo, naiwan na po sa akin. Tapos nung bumalik uli po siya dito sa Maynila. Kasi ang sabi, uuwi siya ng Kapis. Bakit po dito siya dumiretso sa kuya ko uli? Ngayon, tinanong namin siya, ba't nandito ka, di ba? Okay na. Sabi niya, uuwi ako ng Kapis. Kaya lang po nga, naabutan po siya ng lockdown nga. Kaya hindi po siya nakauwi. Kasi nalaman ko po sa probinsya na yun ang balita doon na itatakas siyang bata. May pagbibigyan po daw siya sa Kapis. Kanino niyo ho yun nalaman? Nalaman po ng mama ko, kinito sa amin ng mama ko, na maghanda-handa kayo kasi may balak yan ikunin ang bata kasi may pagbibigyan daw po yan. Siyempre po, pamangkin ko po yan, kaya ayaw ko naman po mapunta sa iba yan. Maganda naman pong buhay yan dito, hindi naman po namin pinapabayaan yan dito. So, itong si Sir Edwin, nagkausap na po ba kayo? Nag-usap po kami, ang sabi niya, tanggap na daw nila. At least daw, alam daw nila na nasa akin ang bata. Kasi nakikita naman po nila na maganda naman ang sitwasyon po ng bata. Hindi naman po pinapabayaan. At saka lagi naman po nila na nakikita yan. Kaya sabi ng kuya ko, okay na. Basta daw po, wala nang galit-galit. Ganun po ang sabi niya. Sabi ko, hindi ko naman ipagdadamot sa inyo kasi balang araw naman, ipakilala ko naman kayo dyan. Pero dinadalaw po ba dito? Opo, dinadalaw nila yan dito. Paano naman masabi niya na pinagdadamot namin sa kanya yan? Sa tingin mo, bakit naisip nitong si Cherry at nung kuya mo na kunin yung bata? Kasi nga po, pag oras na makuha niya yung bata, lalayuan na niya si kuya.
Siyempre, may pamilya nga naman siya sa probinsya. Pag nakuha niya na yung bata, wala na siyang ano kay kuya. Kasi si kuya, wala namang pamilya yan. Kasi wala po yan sa asawa. Kukunin ang bata at ibibigay niya sa iba. Siyempre po, hindi po kami papayag ng ganun. Kadugo namin yan eh. Kumusta naman po yung bata dito? Okay naman po. Hindi ko pinapabayaan po yan. Kahit nagkakandahirap na po kami, binibigay po namin ang ano yan. Pero willing po kayo na ipakilala yung bata dun sa Opo, kanyang balang araw po, ipakilala ko yan paglaki po. Hindi ko naman ipag-ano na hindi siya nanay. Kasi magkapit-bahay lang naman po kami yan doon. Siyempre, ang akin lang po, hindi ko talaga i-ano sa kanya yan kasi hindi naman siya mabuting ina eh. Kasi ang mga anak niya sa probinsya, pinapabayaan niya eh. Subukan nating tawagan at saka itong si Ma'am Cherry para at least makuha din natin yung side nila. Hello? Hello pa. Sino to? Si Ma'am Cherry? Apa. Ma'am Cherry, kasi ganito, kausap namin si Ma'am Annabel ngayon na pag-usapan daw nila nung kanyang kapatid na okay na nga sila, yung bata ay dadalawin na lang dito. O, sige, payag na po sila na dadalawin na lang. Opo. O, sige po. So sa inyo po ay okay na po yun na madadalaw nyo ang Sige inyong po. anak. Sige po, ma'am. Nakikita nyo naman po na maayos po yung anak nyo dito po sa pangangalaga nila. Opo, ma'am. May mensahe po ba kayo dito kay Ma'am Annabel? Naririnig niya po kayo. Lagayan niyo na lang din po yan ang mabuti ko. Kahit po masakit sa amin na ganyan yung ano ng anak namin. Po, mahalin niya na lang po ng sobra yung anak namin. Hindi ko pababayaan yung bata. Alam mo naman yan, di ba? Nakikita mo naman dito. Alam mo, hindi masama ang loob namin. Alam mo naman, di ba yan? Kayo lang ang nagkakaganyan. Kaya Aayos naman ang sitwasyon natin pag napunta kayo dito. Kaya Masaya naman wala tayo. wala, yung inaano ko na lang, wala na lang samaan ng loob. Ganun na lang. Ayun na nga, Sige, wala talaga. Ayun naman. Payag na kami na sa'yo na, basta palitan na lang yung ano, na sa'yo na lang yung Oo. pangalan na Yun nga. Anong ilalagay? Papalitan ko talaga yan. Di ba? Yun naman talaga ang sabi niyo, napalitan ko. yun ang sabi namin, papalitan nga namin sa pangalan mo na lang para pag nag-anuhan, sa'yo pa din mapupunta Oo, yung... syempre. At saka hindi naman ako papayag kung saan mapunta yan. Pamangking ko yan eh. Papayag ba ako na pabayaan ko yan? Ang sa'yo, Bel, Oo. lumaki na siya. Sana ipakilala mo Oo din naman, kami na hindi ko kami yung ipagkait niya magulang. na hindi ko ipakilala sa'yo, kayo magulang yan eh. Malalaman naman niya na makilala na kayo ang magulang yan. Ipaliwanag ko sa kanya lahat hanggang sa lumalaki siya. Oh, sige. So Ma'am Cherry, ganito ha, kami ay tutulong din kay Ma'am Annabel para masigurado mo na talagang yung bata ay nasa pangalan niya. Kumbaga siya yung tatay, yung ina. Apa. So ikaw ay kampante ka na kung sakali ay si Ma'am Annabel ang tatay, yung ina nitong iyong anak. Opo, ma'am. Sige, maraming salamat Ma'am Cherry. Yung bata, Opo. anytime naman ay pwede mo daw madalaw dito. Opo. Sige, maraming salamat po. Ma'am Annabel, syempre si Sir Rafi gusto din niya magbigay ng tulong kay baby. nagpapasalamat Kasi po nakita kay ko, Sir. ayun, medyo mga ano ba to? Tatagal pa ba to Hindi ng... na po kasi malakas po siya magdidi ngayon so ito na lang yung gatas na ngayon. One day lang po yan. Ay, Ito po, okay. one day na lang po yan. Sige, tapos diaper. May mga vitamins pa po ba siya? Mayroon pa po, konti na lang po eh. Ayan, so ito ano, okay. Sige, so ma'am, kami po ay babalik dito. Madala namin yung mga kailangan ni baby. Maraming salamat po sa inyo po. Rapi tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong rapi tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na. Mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino.
ngayong araw, muli nating babalikan itong si Nanay Annabel para maibigay itong tulong ni Idol Rafi para sa kanyang baby. So mami, eto ha, gatas, diaper, and syempre, ilang months na si baby? 6 months na 6 months. So binila namin siya yung mga Cerelac para at least makakain niya. So okay ba sa kanya to? Okay po, malaking tulong po yan sa kanya. Bakit naiiyak po kayo? Masaya lang po ako, ma'am. Nagpapasalamat po talaga ako kay Sir Rafi Tulfo sa tulong niya sa amin. Po, salamat po talaga ng marami po. Sana po marami pa po kami yung matulungan, sir. Oo. So ito, Katulad po namin. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Sir Rafi, masayang-masaya po ako ngayon. Nagkakasundo po kami ng kuya ko at saka yung kinakasama niya po ngayon. Aalagaan ko po itong mabuting bata. Hindi ko po ito talaga pababayaan. Mahamahalin ko po ito. Maraming salamat po talaga. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap